Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Good evening sa ating lahat. Welcome sa ating Wednesday Word. Tayo ay dadako ngayon sa pag-aaral uli ng salita ng Diyos. Ito yung recharging. Tawagin natin. Ito yung tawagin natin na hindi lang recharging kundi refueling. Uli tayo magkakarga ng spiritual na mga aralin upang ang salita ng Diyos ay kumarga sa atin at tayo ay muling lumakas sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At bago tayo magtuloy-tuloy, may tatanong ako sa inyo. Kayo ba nasubukan nyo ng magpa-check up? Magpa-check up ng katawan na hindi ng aso ha. Hindi magpa-check up ng motor. Magpa-check up ng katawan mo. Kumusta ka na po ba? Okay, sige. Sino ang mga nagpa-check up dito na natuklasan niya bandang huli ay nakapag ganun? Wala naman ako nararamdaman na. Bakit ganun? But anyway, ang pag-uusapan kasi natin ngayong gabi ay may kinalaman sa check-up. At ito yung kung tawagin natin ngayong gabi ay spiritual check-up. Yun ang ating theme for tonight. Spiritual check-up. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa book of Matthew chapter 6. Matthew 6, 19 to 21. Ito sabi ng Bible, "Do not store up for yourselves treasures on earth." Sabi niya, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal." So ano sabi niya? Okay, mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat sabi niya na kung saan ito ay sisirain lamang ng mga kalawang. Sabi niya, at pagkatapos ay nanakawin lamang ng mga tao. Dito ay masisira din naman. "But store up for yourselves treasures in heaven." Yun ang sabi ng verse 20. "But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy." Na hindi pwedeng kalawangin, hindi pwedeng sirain. "And where thieves do not break in and steal." Na hindi mananakaw ng sino mang magnanakaw. Kumbaga, kung mag-iipon ka ng kayamanan na para sa langit. Sabi ng verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din tiyak ang iyong puso. So, ngayong gabi, yung pag-usapan natin, let's see kung nasaan yung ating puso ngayon. Ito yung spiritual check-up. So before we continue, shall we bow our heads? Let us pray. Lord, thank you for tonight. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa amin po, Panginoon, pag-aaral ay mangusap kayo sa amin sa magitan ng iyong banal na Espiritu at gabayan kami upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita na aming, Lord, pag-usapan, aming pag-aaralan, aming pagdidilin, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po. Inaasahan po namin na sasama kayo at kayo ang magpapaliwanag nito. Gagamitin mo lamang ako, Panginoon, na instrumento. Paparangalan ang iyong pangalan at kami lahat ay makakaranas ng pagpapala galing sa iyo. Salamat po. We ask for your forgiveness sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami. Gawin niyo po kami karapat-dapat ngayong gabi, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo. Salamat po. This all we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, pinag-uusapan natin dito ulitin ko ulit, yung ating binanggit kanina, spiritual check-up. Ang check-up ay napakalaga kahit sa mga motorista. Sinabi motorista, ikaw man ay four-wheel driver, ikaw man ay two-wheel driver, lalo-lalo na, dadating na naman yung tinatawag nilang araw ng mga patay. Kaya marami na naman mag-uuwi ng mga probinsya. Ang LTO ay nakaalalay, may mga NGO na nakaalalay sa kalsada if ever na masisiraan ka. Meron silang sinasabi na i-check mo lahat. I-check mo lahat, gulong, lahat yan. Makina, cambio, manibela, lahat yan, pinapacheck nila, pinapacheck up. Kaya bago sila bumiyahe sa malayuan, tinitiyak nilang tatagal yung sasakyan at hindi magkakaproblema. Ngayon, sa buhay natin mga Kristiyano, malayo-layo na rin ang ating nalakbay sa buhay pananampalataya. At bilang isang Kristiyano, hindi mo ba napapansin minsan parang nababagot ka? Kahit naman sabihin natin na ikaw ay nananalangin, may oras na ang iyong Christian life ay hindi laging nasa rurok ng kanyang pagka-spiritual.
may panahon na tayo ay dumadanas din ng mga problema na kung minsan naapektuhan pati yung spiritual na kalagayan natin bilang Kristiyano. Kaya nga kung minsan, mapapansin mo si brother, bakit parang irritable. Si sister, bakit parang ang daling mainis ngayon. Samantala kabiruan ko yan, bakit ngayon parang hindi siya okay. At mapapansin mo yun, parang bakit ang dali mong mapikon na dati naman pag binibiro ka, okay lang. Pero ngayon parang napaka-sensitive mo. Masyado kang mapagdamdam kaagad-agad. Well, we have to check some things, We have to check some things na pag-usapan natin ngayong gabi sapagkat ito ay napaka-importante. So dito sa spiritual check-up, ang unang-unang pinaka-obvious na halatang halata dito sa verse na binasa natin ay yung check your heart. Yun ang number 1. Ang sabi ng Bible, pag binasa natin, babasahin natin yung verse 19, ito yung pagkakasulat ng verse. Do not store up for yourselves treasures on earth. Sabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Kaya kung may mga kayamanan po kayo, huwag niyo ipunin yan, bigay niyo na lang sa akin. Kasi, ang sabi ng Bible, huwag niyo ipunin, ay bigay niyo na lang sa akin. So, yun po sabi dito ng Bible. So, nagbibiro lang po ako. Kasi mabiro, tawa ng tawa dito sa tabi ko. So, ang sinasabi lang niya dito, hindi naman talaga yun. Ang sinasabi niya lang dito ay, ano bang uri ng pag-iipon itong ginagawa mo na siyang binabanggit ng Bible? Sige, basahin natin, tuloy-tuloy. Sabi ng Bible, for where your treasure is, yan na, verse 21. For where your treasure is, there your heart. There your heart will be also. So yun yung sabi natin, check your heart. Where is your heart today? Nasaan na yung puso mo? Ikaw ba ay nandoon sa bahagi ng pag-iipon ng mga kayamanan dito sa lupa o mga bagay na may kinalaman sa langit? So how's your heart? Kumusta yung puso natin? Ano ang nangyayari sa ating kalalagayan dito? Sa ating mga puso? So sabi lang dito, dalawang bagay lang naman eh. Ano man ang ipunin mo, ito man ay mga bagay na makalupa o baka langit, alin mo dyan na ipunin mo, check yung puso mo nandoon. Kaya nga, you check your heart. Kumusta ka na? Ano ang yung higit na pinagkakabalahan ngayon? Ito ba ay mga bagay na panlupa o mga bagay na panlangit? Mamaya sa dulo, sa third main point, makikita niyo yung liwanag. Bakit kaya kailangan ito pag-usapan, ito pinag-usapan natin ngayon? So, kumusta na puso mo? Alam niyo, malalaman mo kung ang puso mo ay puro trabaho na lang. Kung ikaw ay negosyante, malalaman mo kung puro ka na lang negosyo. Alam niyo kung saan niyo malalaman yan? Paano niyo malalaman? Paggising mo sa umaga. Paggising mo sa umaga, ano una mong hinahawakan? O Bible. Pag calculator ang hinawakan mo, kinukwenta mo yung tubo mo o yung salary mo. O katulad niyan, o anong petsa ngayon? Araw ng sweldo. So, naku, 15 na naman. Magkano kayo sweldohin ko? Punta ka na naman sa calculator. Tapos, tingin mo, parang kulang pa rin. Ano kaya pwede kong gawin para madagdagan yung aking sweldo? Kumisan, nakakaselos yung kay Lord. Ang dami mong iniisip ng mga bagay na panlupa, pero hindi ka nag-iisip ng mga bagay na panlangit. Pinagpaplanuhan mo, paano ba ako kikita pa? Paano ba ako magkakaroon pa ng pera? Paano ba ako magkakaroon ng mga pag-aari dito sa lupa? Pero wala kang iniisip kung paano ka maging kapakipakinabang sa langit. Wala kang iniisip kung paano kaya ako magagamit ni Lord pa? Paano pa kaya ako makapaglilingkod sa Kanya? Ano pa ba pwede kong gawin? Wala yun eh. Kaya dito sabi ng Bible, check your heart. Nasaan ang focus ng iyong puso? Nasaan? Isipin mo, ang haba ng oras mo nakatitig sa crush mo. Pero pag nagbasa ka ng Bible, sandali pa lang, antok ka na. Ang haba ng oras natin sa mga teleserye. Pero pag nagbasa ka ng Bible, sasandali pa lang, parang wala ka ng gana. Hindi pa tayo nahihiya sa Panginoon. Kaya nga dito, pinag-uusapan natin ay spiritual check-up. How's your heart? Kumusta yung kondisyon ng iyong puso? Ano na ang kalagayan ng iyong puso? Alam niyo ba yung puso natin, kapag yan ay hindi pinatibok ng Panginoon, ay ang laki na magiging problema natin. Ang puso ng tao ay tumitibok ng 85 minutes to 90 minutes. 85 times to 90 times per minute. Sige nga, i-multiply mo yan. 85 times to 90 times. Ang beating niya per minute ay ilang minutes. Meron sa loob ng isang oras, 60 minutes. Ilang 60 minutes yan. Ilang 1 hour yan.
sa loob ng 24 hours. Multiply mo kung ilang beses ka pinapipintig ng Diyos ang puso mo. Pero kahit isa walang pumintig para sa Diyos. Ang lahat ng pintig ng puso natin ay papunta sa kasalanan. Lahat ng pintig ng puso natin ay nandoon sa pansarili. Doon sa mga iniipon natin na sinasabi ng Bible, na higit natin binibigyan ng maraming panahon. Kaya dito sabi niya, hey, you check your heart. Baka nawawala ka na sa ayos, ang focus mo masyado makamundo. Dito sabi sa atin ni Lord, where your treasure is, there your heart will be also. Talaga, totoo ba? Kumusta ang puso natin? Sino ang laman ng puso natin? Ang puso mo ba ay laging uhaw sa presensya ng Diyos? Ang puso mo ba ay uhaw palagi na makapanalangin sa Panginoon? O ang puso mo ba ay uhaw lagi na makapagbasa ng salita ng Diyos at ito ay yung sabi natin, i-meditate? Or ang puso natin ay puno ng mga bagay na pangmundo? Kaya sabi ni Lord dito, check your heart. Baka ang iniisip mo ngayon ay mga bagay na ng panlupa, nakalimutan mo na ikaw ay mamamayan ng langit. Baka nakalimutan mo ikaw ay tagalangit, hindi ka tagalupa. Kaya kung meron ka mang higit na concern, ay mga bagay na may kinalaman sa langit. Oo, nandito tayo sa mundo, pero hindi pwedeng ang mundo ang magdikta ng buhay natin. Dapat alam din natin bilang anak ng Diyos, ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon, na dapat tayo ay nakafocus sa Kanya. So first thing na sinasabi dito, check your heart. Kasi alam nyo, pagka yung puso ng tao hindi na pumintig, nagkakaroon na ng problema yan. Hanggang sa dumating na yung time, magkasakit na siya. Iba, pag hindi na ayos ang pintig ng puso niya, nagkakaroon ng mga bypass, barado yung mga ugat. Hanggang sa dumating yung time, pag hindi na kinaya, na-stroke na, namamatay na. So dito, ang sinasabi sa atin ng Bible, check your heart. What occupies your heart today? Ano ang umuukupa ng malaki sa puso mo? Pangarap mo? O mga pangarap para kay Lord? Ikaw ba may pangarap ka na kung paano ka pa magagamit ni Lord? O ang pinapangarap mo lang ay paano ka ba maka-acquire, makaka-achieve ng mga bagay dito sa lupa? God said, where your treasure is, there your heart will be also. Sana hindi makita ni Lord na kung check upin ni Lord yung puso natin ay hindi puro makalupa ang nandun. Sana yung letter J na si Jesus na nasa puso mo, ang laman hindi Jesa, hindi si Jesa, kundi si Jesus ang nandiyan sa puso natin. Sana ang nasa loob ng puso natin ay mga bagay na kapangpanlangit. Sana yung puso natin pinupuno ng hindi lang mga pangarap panlupa, kundi mga pangarap din para sa Panginoon. Kaya sabi nga niya, kumusta ang puso mo? Kumusta ka na? Ikaw lang naman makapagsasabi niyan eh. Kailan ba huling umiyak ang puso mo sa Panginoon? Naalala ko nung Sunday, di ba, nag-usap-usap kami ng ilang mga worker, ilang mga kapatiran. Sabi nila, alam pastor, nung lumuhod tayo nung Sunday, naalala ko, doon na lang pala ako lilumuhod sa Panginoon. Kasi sabi nga, doon pa ako lumuhod sa Panginoon pero parang nung lang ulit na ulit yung pagluhod ko. Kumusta ka? Kailan huling nabasa ang iyong mga mata ng mga luha mo dahil ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon? Kailan huling nanakit ang tuhod mo dahil nakaluhod ka sa presensya ng Diyos? Wala kasi nga ang puso natin, mandaraya sabi nga ng Bible sa Jeremiah, ang binibigay nito ay magagandang pakiramdam kahit mali. Pero ngayon, dito sa spiritual check-up natin ay you check your heart. How's your heart? Alam niyo kung anong pinaka-problema ng mga nagsisipagtrabaho, mga empleyado? I've been an employee, I know what I mean. Lalo-lalo na pag nasa top management ka. Lalo-lalo na pag ikaw ang general manager o presidente ka. O kaya director ka sa marketing. Alam mo ba, nasa bahay ka na, nag-iisip ka pa. Nasa bahay ka na, iniisip mo pa yung trabaho sa opisina. Kaya sabi ko minsan, grabe, sumasakit ang ulo ko noon. Kaiisip pa paano patatakbuhin ang lahat ng departamento ng opisina. Pero hindi na ako bayad. Kasi nasa bahay na ako Hindi na ako bayad noon. Alam ba ng boss ko yun? Alam ba ng may-ari yun? Na ako'y nag-iisip para sa kanyang kumpanya? Wala na So dito gusto ko sabihin lamang ay yung puso natin masyado siyang preoccupied ng mga bagay panlupa. Kaya ang sabi niya dito, check your heart. Ang masasabi mo lang dyan sa Panginoon, Lord, sorry po. Alam niyo kung bakit na magsosorry kay Lord? Pag napansin mong nagmamadali ka pumasok sa trabaho, kaysa nagmamadali ka pumunta sa church. Bakit? Kasi may time card dun may oras dun
Meron dong biometrics. Kailangan naka-thumb mark ka dun eh. Umisa naman, yung mata mo, retina ginagamit. Pagpapasok eh. Sa pagpunta natin sa office, madaling-madali tayo, pero hindi tayo ganun sa church. Madaling-madali tayo, kaya minsan nakakaya sa Panginoon eh. Check your heart, kapatid. Check your heart. Tingnan mo, baka mas takot ka sa boss mo kaysa kay Lord na nagbigay ng trabaho sa iyo. Na okay lang hindi magawa yung mga dapat kong gawin sa ministry ko kasi hindi naman ako pinapasweldo dito. Ang ginagalawa lang naman ni Lord ay pinahihinga lang naman ako tsaka pamilya ko at binibigyan lang kami ng pagpapala. Pero yung boss mo, mas takot ka sa kanya. Napapanaginipan mo pa nga yung boss mo baka pag nagagalit sa iyo eh. Check your heart, kapatid. Kasi sabi nito, check your heart. Dapat mas takot tayo sa lahat na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapalang ito. Pero nangyari, nasa bahay ka na, naglalakad ka, nagmumotor ka, nakasakay ka sa jeep, niisip mo pa rin trabaho mo, yung puso mo, napuno, na-occupy masyado ng work, okay lang yun. Pero sana, pagdating sa Panginoon, ganun ka rin. Pag kay Lord, hindi, bahala na yan, pwede na yan, okay na yan, pagdating kay Lord. Bakit? Kasi wala kang sweldo? Kulang pa ba yung hininga mo? Kulang pa ba yung mga pagpapala sa pamilya mo? Alam niyo, yung mensaheng ito ay magkaroon sana tayo ng parang pagkahiya sa Panginoon na yung puso mo preoccupied ng mga bagay na panlupa, samantala ang nagbigay sa iyo ng lahat ng pagpapala ay ang Diyos na nasa langit. So number 2, punta tayo sa number 2. Matthew 6:33. Sabi ng Bible, but seek first His kingdom. But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. So ulitin natin ha. Sabi ng Bible ha. But seek first His kingdom. Unahin natin ang Panginoon. At ang kanyang katwiran, sabihin yung kanyang utos. Sundin natin yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan. At ang lahat ng bagay ay daragdag niya. Bakit hindi natin siya mauna? Sa tingin niyo, sasabihin ito ni Jesus kung nakikita niya yung mga alagad niya at mga tao ay inuuna talaga ang kaharian ng Diyos? Hindi. Pero sabi niya, but seek first. Bakit dito sinabi? Kasi ba hindi natin siya inuuna? Yes. So dito, hindi lang check your heart, check your time. Check your time. Kumusta yung oras mo? May oras ka ba kay Lord? O nandoon ka lang sa, pag binasa mo yung Matthew 6:33, ang bahagi lamang ng nakasulat na all these things shall be added unto you, yun lang ang naiintindihan mo. Pero sinabi ng Bible na seek ye first His kingdom and His righteousness. Pag sinabing seek ye first, siya uunahin mo. Siya ang unang-una mong lalagakan ng time mo. Siya yung unang-unang lalagyan mo ng oras. Kung magseset ka ng time sa tropa, sa kaibigan, kay jowa, kay crush, sa trabaho, una dapat nabibigyan ng oras si Lord. O, tingnan mo pagising mo. Kumusta pagising mo? Ano, kain ka na agad, maliligo ka, magkakabigat ka muna, mag-pray ka muna. Upo ka muna sandali, kausapin muna si Lord. Wala bang good morning kay Lord eh. Kakapi ka na. Good morning ka muna kay Lord. Lord, thank you for waking me up. Lord, salamat po. Ginising mo ako. Lord, thank you for answering all my prayers. Lord, salamat po dahil ang anak ko safe. Lord, salamat po yung mga anak ko na nagsisipagtrabaho ay maayos ang kalagayan. Lord, salamat po kasi yung provision mo ay nasa amin. Lord, salamat po kasi nakabayad na naman po kami sa pinagkakautangan namin. Wow. Pero ano nangyari? Pagising mo, para bang deserve mong gumising ha? Pagising mo, para bang ikaw lahat ang may karapatan sa buong mundo na pwede mong gawin ang lahat ng kahit na ano. So dito sinasabi ng Bible, pag binasa nyo, seek Him first. Siya muna. So check your time. Saka na ako magpe-pray sa daan na lang. Maliligo na ako tinanghali ako Sino sa inyo nag-pray sa daan ng napakaraming beses? Lahat tayo. Nung empleyado pa ako, Lord, dito na lang ako magpe-pray sa bus. Dito na lang ako magpe-pray sa MRT, sa LRT. Hindi ka nakapag-pray ng umaga pagising mo.
Nung makita mo mahaba ang pila sa LRT, bigla kang natutong magdasal. Lord, ang haba ng pila. Sana mo may dumating na tren at matapos na po itong pila na ito. Isa pag may problema tayo. Ang sinasabi ko lang dito ay check your time. Kumusta na? Haba ng oras sa ibang bagay. Pagdating kay Lord, walang oras. Ang haba ng oras mo sa kung saan-saan. Pag dito sa Wednesday Word, nagpapakita ka lang. Tapos ay mawawala ka. Tatantsahin mo na picture-picture na, bigla kang lilitaw. Markado lahat dito yung mga nagpapakita lang. At saka pagkatapos mawawala. Tapos pag sa tingin niya ay picture-picture na, bigla siyang lilitaw. Eh, mahiya ka naman kapatid. Huwag naman ganun. Hindi naman tayo nagpapa-impress sa Diyos dito eh. Tapusin mo. Pagpasok mo dito, tapusin mo. Maliban na kung may trabaho ka at kailangan mo nang umalis. Check your time. Si Lord pa ba ang una sa buhay ko? Ang haba ng oras natin sa mga kaibigan natin eh. Pero pagdating sa Bible, wala kang oras. Pero gusto mo humingi sa Kanya ng pagpapala. Gusto mo sagutin ng Diyos yung prayer mo. Pero wala kang oras sa Kanya. Ano yun? Karapatan mo lahat yun? Mga kapatid, what we are going to think tonight is God deserves all. Lahat ng meron ka, pati yung oras mo. Alam nyo, yung mga tao hindi nagpe-pray, mayayabang yun. Kaya, sinasabi nila kaya hindi sila nagpe-pray, wala silang oras para kay Lord na, Lord, I can manage my time. It's a waste praying to you. Why should I seek you first? Malakas naman ako, kaya kong magtrabaho. I can provide for my family. Kaya kong i-provide lahat ng pangangailangan ko. Why should I pray and set a time for you first? Mayayabang yun yung gumagawa nun. But please, pagka nakaranas na yun, mabibigat ng mga pagsubok at mga problema, dahil hindi niya inuuna si Lord, matututo na naman niya magpakumbaba at umiyak sa Panginoon. Una natin antayin mangyari yung ganun. Ang sabi lang dito ng Bible, seek Him first. Seek Him first. Hindi second. Pang ilan si Lord? Siya, pangalawa, pangatlo. Mamaya na, may lakad pa ako. May gamaya na, may gagawin pa ako eh. O sige, pag nagkaroon ng mabibigat na pagsubok, iiyak ka uli sa Panginoon, magsisisi ka na naman. Tapos magkukunyari ka na naman. Sasabihin mo na naman, Lord, unahin ka na susunod. Bola lang pala yun. Sa susunod, hindi naman. Ang sinasabi natin dito is check your time. Ang daming oras na binigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, kung kilala nyo yung pangalan na Susan Wesley, napakahirap alagaan ng kanyang mga anak. Alam nyo, ginagawa niya, para lang siya makapag-pray, nagtatago siya sa ilalim ng lababo. Hindi siya nagpapakita sa mga anak niya para makapag-pray lang siya. Kasi sabi niya, pag hindi ako nagpe-pray, lahat ng bagay lalong tumatagal. Pero pag inuna ko si Lord at ako'y nag-pray, nagiging madali ang lahat. Subukan ninyo. Karamihan namang hindi nagpe-pray, hindi inuuna si Lord, lahat ng kanyang gawain, pumapalpak, nagtatagal, lalong lumalala. Kaya dito sabi ni Lord, sinasabi ng Bible, seek Him first. Siya muna ang unahin mo. Siya yung unang mong paglakakan ng quality time. Siya yung bigyan mo ng oras. Huwag puro si trabaho. Grabe ka mag-isip sa trabaho. Grabe ka mag-isip pagdating sa kumpanya nyo. Pero kumusta ang isip mo? Yung oras mo? Kung kay Lord mo kaya yan ibibigay, naku, siguro hindi lang ganyan ang mga blessing na tatanggapin mo. Mas marami ka pang blessing na matatanggap galing sa Kanya. So ito yung pinag-uusapan natin. Check your time. And number 3, sabi natin, ulitin ko, spiritual check-up, check your heart, check your time. Then, dito tayo sa Matthew chapter 6. Aatras tayo sa Matthew 5 para makita niyo yung sinasabi ng Bible. Sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi ng Bible, let your light shines before men. Hayaan ninyo ang iyong buhay, ang iyong liwanag ay makita ng maraming mga tao. Ano yung liwanag na yon? Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So yun ang sabi ng Matthew 5:16. Let your light shine before men. So anong pangatlo na check up mo? Check your light. Are you still shining? Ikaw ba ay nagliliwanag pa rin ba? Kitang-kita pa rin ba ang magandang patutuo sa buhay mo? Blessed na blessed pa rin ba si nanay sa'yo? O tisod na tisod sa'yo mama mo? Kasi lagi mong kinakatwiran ng church pero yung ugali mo hindi nagbabago. Napakahirap mo pa rin pasunurin. At tuwing ikaw ay uutusan, lagi mong kinakatwiran, mag-church ka,
lagi mo kinakatwiran, magse-cell group ka. Alam niyo, yung mga taong laging nasa church at laging nasa cell group, gumaganda ugali niyan kasi naririnig niya salita ng Diyos. Mas lalo kang nagiging mabait, mabuti, masunurin, mabuting anak. Yun ang resulta ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, is your light still shining? Ang liwanag mo ba ay patuloy bang nagniningning? Check your light. Baka yung akala mong liwanag na sa iyo, ay andap-andap na pala. Baka wala na silang makitang liwanag sa iyo dahil yung liwanag na dapat nasa iyo ay ang nakikita nila yung opposite. Bakit ganyan ka? Di ba lagi kang nasa church? Bakit ganyan ka? Di ba lagi kang nasa cell group? Di ba lagi kang nasa sa Do 7? Di ba lagi kang nandun sa mga sharing? Di ba lagi mo kasama mga kasama mo sa cell group? Ba't nagkaganyan ka? Kumusta sa work? Ikaw ba yung matulungin? Ikaw ba yung hindi pala debate sa boss mo? Kuminsan na lang yung mga Kristiyano, sila ang mga nagiging debatista sa loob ng opisina. Kasi yung lakas ng loob nilang nakuha nila bilang Kristiyano, kuminsan nagagamit sa mali. Sipin mo, pati yung boss mo, question mo. Nagagawa natin yung, well, kung siguro nga mali, pero tandaan nyo, ang boss sa opisina, siya nagpapasweldo. There are times you just only have to explain. Pero ano yung utos niya yun, siya may-ari. Huwag lang tayong tuturuan na gumawa ng mali at kasalanan. So dito, ulitin ko lang uli, how's your light? Are you still shining? Are people near you are still blessed with your life? Do people see the Christ in you? Nakikita pa rin ba nila yung kaningningan ni Kristo na nasa iyo? Paano ka nagsasalita? Paano ka kumikilos? Nakaka-bless ka pa ba? Kaya nga dito sabi ni Jesus, let your light shine. Ang pagpapaliwanag ng ilawan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Let your light shine before men that they may see your good works. Yung good works na yon ang magpapaliwanag ng iyong ilawan. Kumusta ka? Ilan na sa Jollibee crew ang iyong pinagalitan? Ilan ang mga crew sa McDonald's ang inaway mo? Ilan ang cashier ang nainis ka kasi ang bagal magsukli? Look, are you still shining? People just look at us. Kumusta yung si brother, si sister? Ilan na ba yung binuli mo? Ilan ang kapatiran ang minarites mo? Ilan ang mga kapatiran ang kinuwento mo ang buhay niya nang wala ka namang katibayan? Kundi para ka na lang naninira. Mga kapatid, mga sagaba lahat sa pananalangin. Kaya nga dito, sabi ni Lord, let your light shine before men. So how's your light? May liwanag pa ba? Meron mo bang nakikita sa iyo? Nabe-bless pa rin ba sa iyo asawa mo? Alam niyo sa mag-asawa, ang sukatan hindi yung ibang tao sa labas. Ang sukatan, asawa. Nabe-bless pa ba mister ko sa akin? Nabe-bless pa ba sa akin misis ko? Kasi mas kilala niya yun eh. Alam niya yung buhay ng asawa niya. Yun ang talaga magsasabi ng totoo. O kumusta yung mga kaibigan mo? Sa mga kaibigan, pwede kang magkunwari. Pero sa asawa, hindi. Alam niya yung buhay mo, anong klaseng buhay meron ka. Kaya dito, kaya ako sinasabi ito, maging sa loob ng pamilya. Yung mga kaibigan mo, gusto-gusto kang kasama. Pero pag nakikita yun ng mahal mo sa buhay, nakataas ang kanilang kilay. Sapagkat talaga lang. Dito ka sa bahay, di ba utusan yan eh. Tapos ang sipag-sipag sa church. Mga kapatid, let's keep our light shining. Doon lang tayo makapag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. And if we want our God to hear us, be humble. Kung meron tayong mga correction na naririnig ating sa mga ating mga leaders, be humble. Listen to them. Makinig tayo sa kanila. Pag pinagalitan nila tayo o wala ka na naman sa devotion, listen to them. They are God's reminders para sa atin. Be humble. Be teachable. Kaya dito mga kapatid, ulitin ko lang uli. How's your light? Are you still shining? Nakaka-bless ka pa ba? Nakakatuwa ka pa ba? O hindi na? Baka yung oras mo puro kay crush. Wala ka ng oras para mag-disciple. Wala ka ng oras para mag-reach out ng mga classmate mong hindi pa nakakakilala kay Lord. Please, pakita natin kay Lord na God will provide, yes, if you will only seek Him first. So check your time. Okay? Kapag tayo po ay napatuloy na
Ginagamit ng Panginoon, our light is shining. We are so humble to check our hearts. Sabi natin, magiging matampuhin ako, may mali dito sa akin. Hindi naman ako dating ganito eh. You're so humble to be checked by the Lord. Tapos sinasabi mo, Lord, sorry po, kulang ako ng oras para sa iyo. Tapos ang ginagawa mo, binibigay mo yung oras mo doon sa mga tao na inaabot mo. Mga tao hindi pa nakakilala Lord. Hindi pa nakakilala kayo. Yung mga tao na natatouch natin, sabi nga ito yung conclusion natin eh. Yung mga fingerprint ng ating mga kamay na humipo sa ibang mga tao ay kailanman ay hindi mawawala. The fingerprints that we use in touching others' lives cannot be faded. Ibig sabihin, markado lahat kay Lord yun. Lahat ng mga kamay mo na nag-reach out at yung kamay mo na yan, kung may fingerprint mo pag-uusapan, hindi yan nag-fade, hindi yan naluluma. Lahat yan markado kay Lord. Alam niya lahat ang effort mo. Kumbaga, nakikita ni Lord na kahit ikaw mismo ay sarili kang pinagdadaanan, you still reach out to other people. At yun, markado kay Lord lahat yun. Hindi nawawala, hindi naluluma. At maging yung mga taong nahipo natin, ibig sabihin yung tayo ay nakapag-impart ng magandang bagay sa Kanya tungkol sa Panginoon, maging siya hindi niya yung makakalimutan. It will not be faded. Kaya kung gusto mo na maging healthy ang iyong spiritual life, you cannot live on your own. Allow the Lord to use your life in reaching out to others. Once na nakita mo na, ay may mali pala sa aking heart, ayusin ko na to, magsisi na ako. May mali pala akong gamit sa oras ko, magsisi na ako, ayusin ko na to. Mali pala yung aking paggamit sa, hindi lang sa aking time, hindi sa aking ilawan. Hindi na pala ako nakaka-bless, Lord, sorry po. So ngayon, nakita mo na yun, you're humble, nagpa-check ka sa Panginoon, at pinaayos mo kay Lord dyan, now the Lord can use you again. So tandaan mo, yung mga taong dadampian ng iyong mga kamay, aabutin mo, ang mga fingerprints noon, hindi yun nawawala. Ibig sabihin kay Lord, nakikita niya lahat yun. It will never be faded. Sabagat lahat yun ay markado kay Lord. Amen? So maraming salamat. Amazing grace, how sweet